Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:58. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahin na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Ta headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Lalaki na nako anim gadanda dyan sa Banwan kan Milaor Camarines Sur na bisto na rason kan pagkagadanda atake di kurason na mga autoridad nag-iimbestigar pa kan na insidente. Putikon ka, asin abo ka nang magbayad. Iyan ang sabi ni Barangay Captain Veronica Panganibanda sa sarong mayor na si Ligasyon ka na siyudad ka na Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga proyekto nga tulay sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur dakulang tabang asin na napapakinabangan na kan mga residentes kada mga barangay sa Libmanan, sabi ni Alkalde Ches Camara. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Tapos natabang napigahagad kan mga constituentes asinmada kan LGU dyan sa Pasakaw, Camarines Sur. Itinataon ni Congressman Elre Villafuerte asin ni Gobernador Luigi Villafuerte, sabi ni Bukal Ninyo Taiko kan 2nd District Camarines Sur. Tarong garbage collector nadakop sa bypass operation sa Naga. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga tugang liwat, marhay na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sarong lalaki ang nako ang gadaan sa barangay kan Dalipay sa Banwan kan Milaor Camarines Sur. Basado sa report kan na pulis sa paagiman ni Major Rosalinda Moises, ang insidente ipinaapod o ipinaabot sa indang hipatura kan sarong barangay health workers na si Emily Sartia Custodio. Alas 10 na pagkaaga, tulos na nagapadara ni na mga investigador na PNP sa Banwan kan Milaor Camarines Sur. Nabisto ang bangkay na si Eduardo Mudarsa Soriano kan Concepcion Pequeña, Naga City. Nabisto ang bangkay kan lalaki kan sa paagi kan sa iyang pamilya na inapudan kan pulis para hilingon na anda bangkay kan lalaki. Uyan parte kan mga pahayag ni Major Rosalinda Moises, Chief of Police kan Banwan kan Milaor Camarines Sur. Yes sir, around 10 a.m. naka-receive po ang aming himpilan sir ng report na galing sa BHW Barangay Health Worker na si Emily Sarta Custodio, informing po us na igada ang ito na naku akigadan dito sa Barangay Dalipay, Milaor Camarines Sur. Then agaran naman po tayong nagresponde, and upon arrival sa scene sir, nakitang niya ni si
isang lalaki na nakaitom, naka brown na shorts, and then nakatihaya po siya, first initial sir is parang may bula yung bibig niya, and then we agad kong so yun lang naman yung initial na natin. Then so far na meron naman din mga tao na interview natin siya. Yun nga rin po, may nakapag-inform sa atin na igwa nga ni akong nakapost sa Facebook na nawawarang lalaki, and then medyo nagmamatch duman sa nakuang gadan. So may igwa naman duman na naka cellphone number, tinawagan ko po mismo, and then pinapunta po natin duman sa place, and then yung mga kamag-anak nga po nito positively in-identify nila. Then din po nakilala natin na itong gadan na lalaking nakuha is si Eduardo Moderesa Soriano, sir. Partiyan kan mga payag ni Police Major Rosalinda Moises, Chief of Police kan Milaor Camarines Sur, ang biktima napagarman na nagtatrabaho sa Cinema Merchandise sa investigasyon kan PNP. Lunes pa kan huring nahiling kanda mga kapamilya asin manda kanda sa iya mismo nga katrabaho ana nasabi ng biktima alas 8 nin pagkaaga sagud alas 6:30 nagtatrabaho ana nasambit ng biktima asin naghali sa trabaho alas 7 na nin pagkabanggi kaibaan sarong security guard kana Cinema Merchandise asin nagsuwayan ang duwa. Pagkatapos kay ito daina nakontak ang biktima asin daina nahiling pa kan pamilya. Uyan party pa kan mga payag ni Major Rosalinda Moises kan Milaor Camarines Sur. Opo sir. Accordingly sir sa family, kasi after that na ma-confirm namin yung identity ng convict body natin, agaran po kami nagsagawa ng follow-up investigation sa workplace niya. Ini po nagtatrabaho dito sa Shinini Merchandise. Trabaho? Merchandiser. Bagger checker sa Shinini Merchandise, ining si Eduardo. And then, very cooperative naman po yung boss niya doon. Then, yung mga katrabaho niya. Then, nakuha natin yung ibang detalye kasi Monday pa po last na hiling kan kasi yung mga kapamilya sa mga katrabaho. Monday, nag-work po ang work hour kasi niya is from 8 a.m. to 6:30 p.m. 8 a.m. to 6:30 p.m. ang trabaho. Kaya naghali siya sa work mag-7 na. Kaibahan yung security guard din duman sa Shinini Merchandise. But naghiwalay sila dito sa may bandang Jumbo, Doon na sila nagkahiwalay ng security guard, and after that, wala na naging balita sa hindi na nakarating itong si Sir Eduardo sa bahay nila. Partiyan kan mga pahayag pa ni Major Rosalinda Moises, Chief of Police kan Milaor. Katakod kani tulos man na nag-request kan suko ana PNP Milaor sa paagiman kan medico legal sa persona ni Major Dr. Michelle Isculata asin nagluwas sa investigasyon kan medico legal na atake di corazon o high hypertension asin atake sa puso ang nangyari sa pagkagadaan kan biktima. Oya si Major Rosalinda Moises kan PNP Milaor. Kaya lang sir, actually sir, nag-request po kami ng medical legal officer, si Major Michelle Isculatan po sir, to conduct autopsy po dito sa ating victim. And then kagabi po sir, minessage niya ako ng kanyang initial findings sir, which is accordingly sa iya is natural cause hypertensive intraparenchymal hemorrhage, may blood sa brain, probably due to hypertension. So natural cause daw po sir yung pagkamatay ng victim. Partiyan kan mga pahayag pa ni Police Major Partiyan kan mga pahayag pa ni Police Major Rosalinda Moises kan Milaor Camarines Sur.
Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dog vaccination na papakusugon huli man kan idong layas sa banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Buyet Paderes sa detalye. Papakusugon mo yan kan lokal na gobyerno kan Milaor, Camarines Sur ang dog vaccination activity matapos na igwang ilong kapay na nakakagat kan parehas kayo ng ilo na delikadong punan kan paglakop kan rabies sa mga barangay. Delikado ini sa publiko o sa mga makukulit na mga aki sa tinampo. Sinabi ni Edwin ulit pamayukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na dailang ang ipintukan kalamidad ang tinututukan din nila paglawgan taon 2025 kundi ang ipintukan mga pagpapabaya sa mga atama na ilo. Sinabi ka ini, nakulang ang pundukan sa indang LGU para sa pagkakaigwaning sa Dering Dog Impounding Facility, nabubugtakan kan mga dadala ko ng stray dogs, nating papabaya na, kalmay sa diri, kaya nagpaparay pa sa isa tinampo. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang gidigibong negosasyon kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Libmanan, Camarines Sur sa may kadsadiri nindaga na agian kan ititindog na tulay o ang gatbasan na braids ana sambit ng tulay igwan ninda pundo alagad na atraso ang proyekto huli ka na problema sa right of way. Alagad ngunyan na dagos-dagos ang urulay kan LGU asin may sadiri kan sinambit ng daga. Naglalaom si Mayor Jess Camara na ngunyan na taon na mapupunan na ang pagpapatrabaho kan na gatbasan bridge na minakonekta kan na Barangay San Juan asin Barangay kan na Labaw kan na Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Ang nasambit ng proyekto ana hiyahatod ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elry Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. And ngunyan po, pigisidali mi na mapunan ini pong San Juan Labaw. Na halawid pong dahil na po napunduhan na po ini kaito alagad nagka-problema po sa right of way. Kaya pinapaliwanag ko sa inda sa mga nag-aagi di Kabinje na mayo man problema ang opisina, nagka-problema lang po sa right of way. Tada si negosasyon po sa lot owner, dahil po nagtrayon po kaya naabala. Ngunyan po, ninegosyar ta na, so property owner, kaya probably this year po, mapuna na po ining Tokbasan Bridge na nagkukonektar po sa Barangay San Juan and Labaw. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Nagkapira pang mga tulay sa Banwan kan Libmanan ana ipinapagibo asin nahamanda kan Timuan Kamsur sa paagi ninda Gobernador Luigi Villapuerte asin Congressman Elry Villapuerte. Ini iyo ang tulay kan barangay kan na Tinalmud, Pasakaw, Tinalmud, Libmanan, Camarines Sur kung sain ang tubig gikan mismo sa bukid kaanda Tangkong Baka asin na minabulos sa Saragay Gulpa. Nagsusuway ka na Tinalmud, Pasakaw, Tinalmud, Libmanan, Tinalmud, Viejo, asin man na Tinalmud, alagad ini ana nagibuhan asin nahaman ninda tulaya sa tabang ni Congressman Elry Villapuerte asin man ni Gobernador Luigi Villapuerte ang Tinalmud Viejo pasiring sa Tinalmud Pasakaw duwang halabang tulay ang pigpatindog asin natapos na ninda Congressman Elry Villapuerte patin Gobernador Luigi Villapuerte. Anasambit ng duwang tulay minasumpay asin na ahagian kan proposed coastal highway sa Balatan Pasakaw Ragay Coastal Road ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elry. Iyo ang nagpapahiling ninda dakulang mga programa sa parte mismo kanda Banwaan kan Libmanan. Sa programa ninda Congressman asin Gobernador Luigi Villapuerte asin Congressman Elry Villapuerte nagpapailing na anda Pasakaw asin anda Banwaan kanda Libmanan asin ang mga pagtaraid na lugar da isubot na papabayaan sa proyektong ini na ititindog
Sa pagsumpay, kanda nasambit na mga tulay, haling pasakaw, diretso naman sa libmanan, Sipoko, Tragay, Del Gallego, asin ianda isusumpay na padagos sa Quezon Bicol Expressway. Uyapan parte kan mga pahayag ni Mayor Kamara kan Libmanan, Camarines Sur. Ito pong tulay na naunambitan sa Barangay Cambalidyo na yun po ang nagkokonektar sa Barangay Kawayan, Kaima, Villadimas, tapos sa coastal na Barangay po ang Salvacion and Baahaw. Nahama na po yan kasi nagagamit na dakulao na tabang po ini. Siguro nadamog po nindo naman sa mga live interview. Grabe po talaga ang pasasalamat. Tuyo pong may tag-uran po dahil naaagihan ang kalsadang yan. Por medyo po kan Catch Basin po yan kan mga tubig uran na nagigikan po sa Barangay Kawayan as in ang Barangay Villa Sucor na hali po dyan sa kabukidan. Kaya ngunya na natulayan na po yan. Talagang dakulaon pong katabangan yan, specialmente po pag panahonin tag-uran na halangkaw po ang tubig dyan. Ngunya Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Departamento kan Agrikultura Piglinaw ada paglangkaw kan presyo nin kamatis asin iba pang agricultural products. Daryl Banyas sa detalye. Piglinaw kan Department of Agriculture ang rason sa paglangkaw kan presyo nin kamatis at iba pang mga produktong pang-agrikultura digdi sa Bicol Region. Ipinahayag ni Mama Davila Guaring na tagapagtaramini kan DA Bicol, pigsabi kay ni na sa kabilugan bastante ang supply kan departamento pag-abot sa bagas, manok asin karne, kung sa hindi man maray naghiro ang presyohan kay ni, apera na sana sa paglangkaw na maray kan presyo kan kamatis, asin pirang gulayon huliman sa mga nakalihis sa bagyo. Sigon kay Guarin, kadakol man subutin paagi tangarig maribayan mo na ang mga nagkukonsumo kan mga nagmahal na gulayon, siring man pwede man subot magluto na mayo nin kamatis. Pinami pa kan opisyal, kadaklan man sa mga Bicolano, igwanin mga backyard garden na sa indang pigkukuahan ka na siring na produkto. Ang sinabitang paglangkaw sa presyo, dahil man subot makakaapektar ni na maray sa pagbuhay kan mga Bicolano. Mientras tanto sa indaman kan naginibong bantay presyo sa karne nasa 320 ang kada kilo. Duman sa ibang lugar, mantang sa Ciudad de Naga, iyaw na ini nagkakawat sa 340 hasta 360 pesos. Sa ibang nalado, iba pang o katakod pa kan ibang bareta sa Department of Agriculture na contain naman kan sa indang lado ang kaso kan ASF digdi sa riyon kumpara ka ito. Apara pa digdi nagtitinirman ang siring na helang sa Urig sa probinsya kan Albay, Sorsogon, Masbate, siring man igwa pa man digdi sa probinsya nin Camarines Sur, kung saan naghahanap na sa nadaan ni 90 Diaz antes na maideklarar na ASF free. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, garurungaw na ido asin na paralisado na ana kalaban kan Team 1 asin na daina na araman ko na ano ang sindang gigibo na estratehiya. Inihulita na raid na subuot sa siyudad ni Naga ang sindang mga pinapanao. Dahil naman aram kan mga kalaban kung paano sasabayan ang mga ginigibong tabang aral daw kan mga sa mga residentes. Kaya mayo na nina nagigidibu kundi digdi subuot ratakan asintanganing digdi paluwason na makanos animahin kan na Team 1 dyan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Alagad daiman subuot na tubod ang mga taga-Libmanan. Ehemplo subuot kaya na kana 2022 eleksyon maski anong pangraraot kana mga kalaban sa Team 1 kanda nasabi ng grupo digdi nakakuha pa man subuot nin sobra sa 10,000 ang lamang ni Gobernador Luigi Villapuerte laban sa iyang kalaban dyan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan, Camarines Sur.
Ang hiling ko po, sinda nagkandidato man, lalo man yan, na ito pong kinukuha na nindakan sa indang pinapanaon, na raid na po dyan sa Siyudad Kang Naga, hindi ka dyan. Okay. Pagmati ko po, kumbaga sa Ido, rungaw na po ang isip na nila, dahil na po mahiling kung anong strategy, kung ano po ang gigibuhon ninda na paglaban po sa ginigibutang pagtabang, halos o aldaw sa mga kababayan niya to. Talaga pong may nasindang ibang ginibo, yun na po na mangratak na sana, rauto na sana ang mga kandidato po, kan Team 1 Kamsur, tanganig pong paluwaso naman datang imahin. Alagad ang mga tagalidmanan kada eleksyon po. Alawig na po kita sa pagmanman kan mga ginigibo ninda, dahil man po natubod. Kana 2022 po, grabe po ang ginibo ninda pangraraot sa Team 1 Kamsur. Alagad nahiling po ninda si resulta. For the first time, kita po ang enot na mayor, si Governor Luigi, na naglamang po ng 10,000 mahigit po sa mga nakalaban ta sa nakalihis na eleksyon. Ayan po ang pigsabi ko. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jessica Marakan, Libmanan Kamara de Sur na sinasabing garo na subuot mga rungaw na Ido an mga kalaban kan Team 1 Kamsur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines de Sur, ipinagpahig ni Barangay Captain na Randy Lanusa na yauna sa 95% ana parte kan na completion kan Coastal Road na pinagpapagibon ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte. 5% na sana anda sinasabing tatapuson kan kontratista. Ipinagpahig kan kapitan na magayon ang tinampo ini igwanin sobra sa 2 may kabangang kilometro ana distansya. Anasambit ng tinampo ikukonekta sa Ragay bilang shortcut road. Sabiyan kan kapitan uya si Barangay Captain Randy Lanusa kan Karanan, Pasakaw, Camarines de Sur. Hindi po, hindi sa Barangay Karanan, ito pong project na inaapot ni, nasa 95% na po ini yung tapos, ining Coastal Road, na kung saan pasiringon naman po ini sa Barangay Dalupaon. Ay, okay na po, okay na sir. Magayon na ang tinampo digdiyo. Nasa 5% na lang ang tapuso na lang digdiyo na mahigit 2.5 kilometers po iniyo. Abot na po yan digdiyo sa may sa Muya sa Zone 11 sa Rimao na madugtong po iniyo sa Suminabang, Dalupaon. Iko-continuous po ini pasiring sa Tinalmod. Ay digdiyo po sa Muya, pala, ongoing pa na kung saan kan mga pahayag ni Barangay Kapitan Randy Lanusa kana Karanan, Pasakaw, Camarines de Sur. Anasambit ng patinampo pinagibo ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte kan Camarines de Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Garbage sa kolektor dakop sa bypass operation sa Naga. Bus o Kaisminda sa detalye. Kulungan an bagsakan sarong garbage sa kolektor kan siyudad ni Naga kan ini kumagat sa ginibong bypass operation alas 5:29 nin pagkahapon kasugma sa Zona 4 Barangay Pakula, Naga City. Ang suspect pinagtanan na alias na Eliseo, 51 anyos, garbage sa kolektor kan siyudad ni Naga, residente kan Zona 7 Barangay San Isidro, Naga City. Ang mga personahe ka na PNP kaibanan an Intelligence Division na pinanganutan ni Police Major Antonio Pera Jr., Station Commander, kaibanan an City Intelligence Unit, PDEA Camarines Sur, PDEA Region 5, ikinasaan bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop sa nasambitan ng suspect sa sarong asset poser buyer na nagbakal ni na drogas sa suspect kaibanan an sarong plastic sachet na pinagtuturan igwanin laukan methamphetamine hydrochloride o shabu karibay kan 500 peso bill kana maga positibo sa ginibong bypass operation dumana pinag-aramalan na nasambitan ng suspect asin duman kan kapkapanakunan pa nin anom na pidasong plastic sachet na pinagtuturan igwa kan illegal na droga. Anasambitan ng suspect anday na nakapalag asin dagos dan pinagramalan kan mga tauhan kan PNP. Amato ba ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 anasambitan ng suspect sado.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, napapakinabangan ng ani kan lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga andaga. Alagad an obligasyon kaning bayadan an may sadiri habo ng bayadan ni Mayor Nelson Ligasyon subuot kan siyudad Kinaga. Anasambit ng daga iyo an 2,000 na square meters dyan sa San Isidro, Naga City. Pagsasadiri kan pamilya Panganiban na iyo an road right of way o tinampo palaog dyan sa sanitary landfill sa laog kan San Isidro, Naga City. An urulay kaydto kan barangay kapitan si Veronica Panganiban kan San Isidro, asin man ni Alkalde Nelson Ligasyon babayadan kan siyudad Kinaga sa paagi ni Mayor Nelson Ligasyon ang pamilya Panganiban sa kantidad na 1.5 milyones pesos. 5 taon na ang nakakaagi, asin ginagamit na kan Naga kan mag-operar ang sanitary landfill sa barangay kan San Isidro. 150,000 pesos pa lang o 150,000 pa sana ang naibabayad kan na siyudad Kinaga sa pamilya Panganiban, kaya igwapanin moroso o obligasyon si Mayor Nelson Ligasyon o ang City Hall ninharo sobra pa sa 1 milyon na babayadan sa pamilya Panganiban. Alagad kan sinisingil na si Mayor Nelson Ligasyon ni Barangay Kapitan Veronica Panganiban, hinanggutan pa ang kapitan asin ang makatritriste tahabo na subuot na magbayad ni Mayor Nelson Ligasyon kan balanse sa parte mismo kan pamilya Panganiban. Uya si Barangay Captain Veronica Panganiban kan Barangay San Isidro, Naga City. Iyo po. Ang ano ko po nga ni talaga gusto ko na po iyang saraduhan. Kumbaga po, grabe. Iyo po. Itong tungkol po sa daga hanggang gunyam po, mayo pa ning resulta na kumbaga po bayadan kan City Hall. Ang nangyari po kaya kanakaaging taon 2023, nagtao po sa mo ning 150,000. Ang sabi po kadto ni Mayor, ang tada po alat-alaton. Kan nagkasimbagan po kami ni Mayor, kaya po ngunya nagahalat kami kan kabayaran, tas siya po ang kaulay ko kaning dagang ini na nagkakantidad po ning lampas 1 milyon ang babayadan sa mo. Kaya lang po nangyari, daiman po sako nakikiulay ang City Hall, si Mayor. Dagdag pa ni Kapitana Panganiban na igwa subuot nagpaabot sa iyang impormasyon na nag-urulay na subuot sinda ni Mayor na babayadan na dao o nabayadan na daa kan City Hall ang sinambit ng daga. Alagad sa paliwanag ni Barangay Captain Veronica, daiman lamang daasubot sinda nagkakaulay kan alkalde na si Nelson Ligasyon. Uli kani nagtutubod si Kapitana na talaga subuot na hambugon subuot si Mayor Nelson Ligasyon. Uya si Barangay Captain Veronica Panganiban. Ayun po. Po yan. Mahilig sila magpolitika. Dapat. Baliktad mo ano. Ay, ako Mayor. Ay, ako po, sir, may paninindugan po ako. Dahil ako maumaw sa salang tao. Ay, dahil po ako dahil po ako maumaw sa salang Mayor po. Ang bukon pagmaray. Artiyan kan pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban na subuot hambugon si Mayor Nelson Ligasyon. Sinabi pa man ni Kapitana, grabe na subuot ang pagluluko na ginigibo sa sainda subuot ni Mayor Nelson Ligasyon. Nag-iisip na lugod siya na pasaran ang tinampo kunda ilang daniya na isip na pwedeng maging mabata ang siyudad Kinaga oras na ipasara ang tinampo. Uya si Barangay Captain Veronica Panganiban. Iyo po. Pero po dahil kami nag-urulay ngayon, taigwa po akong nakaulay. Ang sabi po nag-ulay na kami. Sa araw po kaya urulay, talaga pong nagtutubod ako na ambogon talaga siya po. Mayo po, nag-ano po kaya ako, kanto po baga, nag-ano ako ning attorney. Kaya lang po, ang nangyari, dahil ko po aramduman sa attorney ito na, ang sabi po, nag-ulay na da kami ni Mayor. Na samantala po, mayo lamang sa kong nakiulay.
Artiyan kan pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban, duwang bisis nang inapod na ambugon subuot si Mayor Nelson Ligacion. Pinapaluwas subuot ni Mayor Nelson Ligacion na nagkaigwa na sindaning pag-uurulay, alagad mayo man nangyaring pag-uurulay, tadaingani subuot nakakaulay ni Kapitana si Mayor Nelson Ligacion, kaya subuot mas lalong nagtutubod siya na talagang ambugon da subuot si Mayor Nelson Ligacion. Uya pa si Barangay Captain Veronica Panganiban. Ano mo po nakabot sa'yo si titulo mo? Ang sabi po sa kadtong kinuha niya, may sinugo po siya igdi, may aayuson lang po ang sarong number. Di, tiwala mo po kami, ta siyempre, mayor siya. Iyo, saka kaya lang iyo. po ang problema po, kang kinukuha ko, nataloy na po duman si Tito Lumi, abo na po sa kung ipatao, ang sabi po ni Ma'am Wing, na ito po niyaon sa may housing, kulang pa po da kaming sarong titulo para ko ano ni Mayor. Sabi ko, sa diri niya ang lutime. Tako ko ano niya ang titulo mi. Gusto pong ko anong si duwang titulo. Iyo. Talagang kinuha niya si titulo mi. Ano Kag kinukuha ko po, abo na talaga saan kong itao. Anong maray po kaya? Day ko po nga ni Aram. Baka po, day ko lang sigurado kung pigtatransak po. Iyo po yan ang sa isip ko po. Artiyan kan mga pahayag ni Kapitana Veronica Panganiban na nasubuot kinua o sinubli sana ni Mayor Nelson Ligacion ana nasambit na nga titulo nindaga, alagad kan ini kinukuan niya na abo ng itao kanda City Hall, asin ni Alkalde Nelson Ligacion subuot nasambit ng titulo mantang bako man sa diri kan City Hall, asin sa diri da kan pamilya kanda Panganiban anda titulo kandaga. Dagdag pa man ni Barangay Captain Veronica Panganiban na mahilig subuot magpolitika si Mayor Nelson Ligacion, da isubuot siya maumaw si Barangay Captain Veronica Panganiban sa sarong salang tao, sarong mayor, urog na subuot kun ambugon. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban. Iyo po. Ang ano ko po nga ni talaga, gusto ko na po iyang saraduhan. Kumbaga po, grabe na ang panluloko sa mo ni Mayor. Kumbaga po, garo na gaano pa man po ako, ta siyempre po, pag sinarahan ko ang siyudad ning Naga po talaga mabata. Lalong-lalo na po nga ni katong nakaaging bagyo, kung nasarahan ko na po ito, di grabe po ang basura sa Naga. Ariyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban sa subuot pinaplano niya na napasarahan ang nasambit ng daga ninhuli kan dai binabayadan subuot kan City Hall ni Mayor Nelson Ligacion ang sa indang obligasyon. Sinabi pa kan na nasambit ng kapitan na dai siya maluhod-luhod sa subuot ambugon na alkalde subuot, asin digdi sinasabi pa kaniya na mayo sa iyang personalidad na ansalang tao umawon. Uya pa ang parte kan na mga pahayag ni Barangay Captain Veronica Panganiban kanda San Isidro, Naga City. Atugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa kong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.